Hello guys, magandang araw. Meron tayong gagawin na Honda 155. May kuryente siya. Meron siyang kuryente pero ayaw umandar. I-try natin kung talagang meron kuryente. Pagkatapos kick natin para malaman natin kung may kuryente, kasi sabi nung may-ari pupugap-pugap daw. Ituturo ko sa inyo guys kung paano mag troubleshoot na mga ganitong sira sa motor. Basic lang ito pero kailangan matutunan natin. I-kick ko guys para makita natin kung may kuryente. I-kick ko, tatanggalin ko muna ito. Pagkatapos i-kick ko siya. Susi natin guys, susi natin. Ayan, sumindi na, susi. Pagkatapos i-kick ko kung may kuryente o wala. Kaya natin yung i-kick. Kaya pa naman. Tingnan natin kung may kuryente. Lalabas. Tingnan mo rin din kung may kuryente. Meron? Wala. Yan, meron? O. Meron? Oh, meron. Okay. May kuryente guys, pero kung may kuryente siya, pero kung paandarin natin, hindi siya andar. Hindi siya andar guys pagka pinaandar natin. Dahil yun ang problema ng motor. Yun guys, namamatay. Ayaw talaga. Okay, ayaw talaga. Ngayon punta tayo dito, kasi wala dito ang problema guys. Punta tayo dito sa taas sa may CDI. Check natin to CDI kung may problema ba, sakit o wala. Check natin yung CDI guys, kasi may kuryente naman. Check natin yan. Kailangan unahin natin yung pulser. Dapat yung pulser may ano ang tawag dito, may resistance. Set natin sa 2K. Tapos check natin yung pulser. Itusok natin yung pula sa yellow na may blue, at saka ang isa sa green. Kailangan may reading siya. Balik rin natin. Kapulupot yung wire ko uli guys. Kapulupot yung wire natin. Ayusin muna natin. Okay. Ganito ang pag-check ng pulser kung may resistance. Kailangan hindi siya lalampas sa 3 ohms at di rin siya bababa sa 1. Okay, ilan? Merong maklaro 242, good siya. Good yung pulser, walang problema yung pulser. Okay siya. 242 yung pulser. Balik na natin ito. Check na natin yung pulser. Check na lang pala natin lahat kung may continuity. Buksan ko muna ito. Buksan natin lahat. I-check natin lahat kung may continuity. Dapat yung ignition tutunog din siya. Yung ignition bulan na. Uy, nag-lag. Ignition switch.
coil. Check natin kung hindi putol, may continuity. Dikit natin sa ground. Good. Dikit natin sa ground. Dapat tutunog siya. Good yung ignition, nakadikit naman. Yung ground naman, tingnan natin kung meron. Dikit natin sa ground ng pula at saka itong black, dikit natin sa ground ng baterya. Good siya. Ibig sabihin good lahat ito. Walang problema. Sa kill switch naman, tingnan natin yung kill switch kung may function siya. Kailangan tutunog siya pag nakapatay yung motor. Pag nakapatay yung motor, dito tayo sa patay natin, dapat tutunog siya. Patay na. Pag nakapatay yung motor, dapat tutunog din siya. Pagka ipasok natin itong black and white, tapos lagay natin sa gas. Uy, wala ang full switch ba ito? Full switch, dapat tutunog siya pag nakapatay. Sira yung kill switch. Uy, hello. Ito pala, natanggal lang yung socket. Check natin kung yung CDL. Check natin kung tutunog. Pag tutunog, okay yung kill switch nya. Walang tumunog. Sira yung kill switch nya. Ibig sabihin nakarikta na ito. Wala siya, oh. Wala. Sira yung kill switch nya. Dapat tutunog siyang ganito. Wala nang kill switch, kontimano, andar na yung motor. Kasi wala problema dito. Ang kill switch nya wala na rin dahil yung susi nya narikta na yan. Wala nang function. Dito tayo sa magneto. Dito tayo sa magneto, buksan natin. Titingnan natin kung may problema yung magneto o anong problema. Tingnan natin bakit ayaw umandar. Ayos naman yung karburador, bagong linis daw. Dito tayo sa magneto. Buksan natin ang magneto. Ikot ka dito. Buksan natin ang magneto. Tingnan natin kung anong problema dito sa magneto. Maingay na ako po. Tingnan natin kung anong problema. Nandito lang siguro ang problema dahil kompleto naman, may kuryente naman yung tingnan natin kung bakit ayaw mandar. Buksan natin ito para makita natin kung anong problema sa motor. Focus mo dito. Ito
pumapantay na, papantay na yung konya. Ito ang problema kung bakit umiikot lang yung magneto. Suka dito na. Usog mong konting camera ba? Yan, ito ang tatanggalin natin yung konya kasi maliit na yung konya. Hindi may kahirapan na. Saan na? Ito ang problema. Pudpud na siya. Wala na, hindi na umaabot dito. Itong ano na ito. Talagang pudpud na siya. Kailangan natin palitan. Tama, meron pa tayong reserva. Papalitan natin ito kasi ito ang problema. Mamaya pag naikabit ko na ito bago, pag nakabit ko ng bago, update ko kayo. Bili muna tayo ng bago, pagkatapos saka natin gagawin. Update ko kayo mamaya guys. Stop mo muna. Ito na guys, nakakuha na tayo ng bago. Ayan, kalayo ng diferensya guys. So ito pudpud na, manipis na ito, parang nabasag ito. Ngayon ipalit natin itong bago nating bili. Makapal siya, ilalagay natin guys. Pailawan natin sa taga-ilaw natin, medyo madilim na. Yun, oy makapalata parang makapal. May kahirapan yung kabit guys, makapal siya. Makapal siya. Okay, ito na guys, naikabit na natin yung bago. Pagkatapos pasok na natin yung magneto para makita natin kung ayos na, kung under na itong motor. Pasok na natin magneto. Hindi nakapasok ata, inayos. Okay, ayos na guys, na ibalik na natin. Malalaman natin kung andar yung motor. Dito talagang may problema. Balik natin guys, tapos andarin natin. Okay. Okay, sumasama na. Okay. Dahil sira na itong susi guys, kahit di may susi ito, naka-open na siya dahil sira yung kill switch nitong susian siguro. Andarin na natin para malaman natin kung okay na siya.
Yan. Ito guys, gumamit tayo ng isang tangke kasi walang gasolina itong motor niya. Tinanggal ko muna yung sa motor ko para ilipat dito dahil walang gasolina yung motor niya. Andarin na natin. Rekta ito guys, sira na yung susian niya sa kill switch, kaya kahit na isusi mo o patayin mo, siya pa rin gumagana. Subok na natin guys para malaman kung okay na. Ayos na guys, hanggang dito na lang. Sana suportahan nyo yung Facebook page ko, Sam Mechanic. Bye guys. Okay.